Ang 1-5 record ngayon nitong Phoenix Football Masters ang dahilan kung bakit malamang sila ay gumawa na ng isang malaking trade sa San Miguel Beer kung saan makukuha na nitong Phoenix itong si Andreas Cahilig at itong si Wami Tiongson at ang magiging kapalit naman yan itong si Tyler Tio at si Jason Perkins. Matagal-tagal na itong napapabalita pero sa ngayon mukhang matutuloy na talaga dahil kinakailangan na ng Phoenix gumawa ng trade. Hindi na San Miguel ang mag-i-initiate nitong trade na to kung hindi ito ng Phoenix Fuel Masters mismo dahil sila ngayon ang medyo nahihirapan. Nasa ilalim ng team standings ang Phoenix kaya kinakailangan nila na gumawa ng mga major moves para makaangat. At yung pagkuha dito sa kay Cahilig at kay Tiongson, baka yan na yung kinakailangan talaga. Samantala naman ng San Miguel kung makukuha nila to si Tyler Tio ay ba parang Wami Tiongson din ang scoring yan. Kaya nga pwedeng-pwede to dito sa San Miguel. Ibig sabihin kahit mawala si Wami Tiongson kung si Tyler Tio kapalit okay rin. Ngayon mas upgrade itong si Jason Perkins kumpara dito kay Andreas Cahilig. Kaya nga nasisiguro natin kapag nag-offer itong Phoenix Fuel Masters tatanggapin yan kaagad-agad nitong San Miguel dahil mahirap ng tanggihan yung ganyang klaseng offer. And of course kung ikaw naman ang SMB, aba ito na pagkakataon mo para masiguro na hindi ka magkakaroon ng tinatawag na kakulangan pagdating dito sa mga big men, mga forward. Dahil wag naman sana, pero if ever ma-injure si Junmar Fajardo, gustong siguraduhin nitong San Miguel. Meron pa silang mga players dyan na magagamit talaga at magiging available kapag kinailangan. Kaya nga good news ito sa San Miguel. Itong struggles ng Phoenix magiging oportunidad para sila ay kumuha na ng mga tinatawag nila na mga high caliber players na magbibigay daan para maging mas competitive yung lineup ni Coach Leo. At napag-uusapan itong PBA ngayon, mukhang itong PBA daw ay natutuwa dito sa response ng mga tao. Dito sa pag-i-air nila ng mga games sa YouTube, nakita natin ang dami nang nanonood dyan. At ang maganda dito, kahit yung mga nasa ibayong dagat napapanood na rin ito at wala nang delay. So good move itong ginawa ng PBA dyan. At mukhang isa pang good move na gagawin daw ng PBA ay tatanggalin na nila yung limit pagdating dito sa mga field foreigner sa bawat team. Actually, wala namang sense talaga yung rule na yan dahil yung mga field foreigners naman na pinanganak dito ay kinoconsider din nilang local. So, baliwala din katulad nila Matt Ganuelos Roser at si Mark Pingris, mga kinoconsider nilang local kahit na mga merong foreign blood. Kaya nga, baliwala na talaga yung rule na yan at dapat na talaga na yan ay naalis na noon pa. Kaya nga ngayon, itong PBA sigurado na magiging isa yan doon sa mga hakbang na gagawin nila para naman maging mas malalim yung talent pool dito. Maraming na-concern kasi dito nga sa nakaraang draft dahil ang babaw. Iilan lamang talaga yung mga nag-standout na mga players kaya nga marami nagsabi dapat nang i-relax ng PBA yung rules nila para yung mga top talent dito na magpunta sa liga dahil syempre kung hindi man sila mag-apply sa PBA, ang gagawin niya mga yan, pupunta sa Japan B-League o kaya naman ay lilipat doon sa South Korean Basketball League. Kaya nga iyan ngayon ang pinagplanong mabuti nitong PBA para masiguro na yung mga top talents ay mananatili dito sa lugar. Kaya nga kung ikaw naman si Commissioner Billy Marshall, nakita mo naman na mayroon pa ring appetite para sa PBA. Kinakailangan lamang talaga na sila ay maging accessible. Kaya nga iyan ngayon yung magandang gawin talaga nitong PBA ay ibigay na yung ganyang klaseng tsansa para do sa mga players na gusto maglaro sa liga, luwagan na nila yung rules para naman yung mga teams ay lumakas na rin at maengganyo kumuha ng mabagong player.